So yun, na-weld na natin mga bro. So ngayon ay kumakapit na to dun sa kanyang lining, itong kanyang bell, at sabay na itong umikot dun sa kanyang sigunyal. Baliktad pala ito, ganito pala, hindi pala ganun. So ganito natin ilalagay para naman magandang tignan. At tapos na nga nating idikit itong ating clutch cable. So yun, what's up mga bro? For today's video ay magka-convert tayo ng semi-automatic to manual clutch. So dito natin ilalagay itong ating manual clutch. So bubutasan natin ito dito at dito natin ikakabit yung clutch holder nya. So improvise ito at i-modify natin. So naglagay na rin pala tayo ng clutch lever nya. So ang atin na lang gagawin ngayon ay ang pagka-convert na lang doon sa kanyang clutch housing. So tatanggalin natin dito yung mga nagtutulak doon sa kanyang semi-automatic clutch. Kasi matigas ito so tatanggalin natin yon para hindi na ito matigas at manual clutch na yung gagamitin natin. At ito nga pala yung ating gagamiting clutch cable holder. So tensioner ito at i-modify natin at gagawin nating clutch holder. So ito yung napili ko kasi may dalawang butas sa tagiliran at ito yung magiging kapitan doon sa kanyang clutch side cover. So yung gitnang butas ay palalakihin natin at lalagyan natin ng thread para maipasok natin at ma-thread natin itong ating cable clutch. So dito ito ilalagay at gagawa natin yan ng tatlong butas dyan. Yung dalawa ay para sa bolt at yung isa naman sa gitna ay tagusan ng kanyang clutch. So baklasin na natin ito at umpisa na natin i-modify at gagawin na natin ng ating conversion ng ating semi-automatic clutch to manual clutch. So yun, dito tayo maglalagay ng ating clutch, no, manual clutch. So dito tayo gagawa ng kapitan. So ito yung kanyang kalalabasan at ipapakita natin yan mamaya. So balik muna tayo dito at ito yung ating i-modify. So gawa natin yan ng paraan. So kumuha tayo ng clutch tooser na may butas sa gitna at puputalin natin itong ating clutch cable para maipasok natin sa butas yung ating cable. So tanggalin muna natin ito. So yun, at natanggalan natin. At ito nga pala yung ating lalagyan ng pagkakapitan ng ating clutch cable. So dito ay lalagyan natin ito ng bearing para siguradong hindi sasama sa pag-ikot ng ating clutch housing itong ating cable. Kasi kapag sumama ito sa pag-ikot ay malamang sa malamang ay mapuputol ang ating cable. So ganito yung kanyang posisyon at puputulin muna natin itong mga matataas na parte ng ating clutch tooser. So itong ating cable ay puputulin natin dun sa kabila at ipapasok natin ito sa butas para mag-fit itong kanyang dulo dun sa kanyang clutch housing at hindi sumasayad. So tanggalin muna natin itong bolt ng clutch housing o yung clutch housing at hindi naman ito matigas kasi ibinilik lang natin ito for video purposes. Ito namang ating primary clutch at itong nakikita ninyo ay ito yung ating bell. So yung clutch niya sa ilalim ay i-direct natin or i-weld natin dito sa kanyang bell para magiging rekta na siya at sabay nang umiikot yung kanyang bell dun sa kanyang sigunyal. So ito ngayon ay naiikot pa kasi hindi pa natin na-weld at mamaya ay i-weld na natin ito. So yun, na-weld na natin mga bro. So ngayon ay kumakapit na to dun sa kanyang lining, itong kanyang bell. At sabay na itong umikot
dun sa kanyang sigunyal. At pag-iikot itong bell naman ay automatic dun sa kanyang secondary lining o clutch housing ay sabay na itong iikot at yung manual clutch na lang yung magre-release ng kanyang clutch lining. So ito namang ating clutch side cover ay bubutasan na natin ito at ikakabit na natin itong ating cable clutch holder. At natapos din natin butasan itong clutch side cover, pati na rin itong ating cable clutch holder na butasan na rin natin at na-retrieve na rin natin ito. At ni-retrieve natin ito gamit ang M6 na hand tap or 8mm na hand tapper. So ito po yung sukat ng ating clutch cable. So ganito po ang kanyang pagkakalagay at dito natin iti-thread at magiging lock itong kabila para hindi naman maluwag yung ating clutch cable. So ito yung magiging lock or adjuster niya para pahabain or paiksin natin yung kanyang cable clutch. So ito yung tatlong butas para sa ating cable clutch holder. So ganyan yung pagkakalagay niya. At baliktad pala ito, ganito pala, hindi pala ganun. So ganito natin ilalagay para naman magandang tignan. At tapos na nga natin idikit itong ating clutch cable holder at na-fix na natin ito at na-bolt na din natin dito sa ating clutch side cover. So dinib ko natin ito para walang tatagas na langis mula sa loob at sa loob naman ay dinib ko din natin itong kanyang mga bolt para sigurado talaga na 101% walang tatagas na langis. So yun ang butas at tagos naman at malaki naman. So kasya dito yung ating clutch cable. So ibabalik na natin itong ating clutch housing at lilinisin muna natin ng paisa-isa. At ikakabit na natin itong ating clutch cable kasama na doon yung kanyang hawakan at pati na rin yung bearing para hindi sumasabay sa pag-ikot yung ating cable clutch doon sa kanyang clutch housing. So para hindi naman mapuputol. At bago ko makalimutan, ito nga pala yung mga tinanggal natin mula doon sa kanyang primary clutch, doon sa kanyang bell. At iniwasan natin itong mabasag doon kaya tinanggal na lang natin at para hindi na tayo magka-problema. At ito na nga yung kanyang pagkakalagay doon sa ating manual clutch. So maluwag yan at umiikot yung ating cable clutch para hindi ito sumasabay sa pag-ikot ng ating clutch housing. So ganyan lang dapat maluwag para sure na kumakapit. At yan, matigas kasi naka-primera yan at sinusubukan nating paikutin kung umiikot pa ba. So yun, ito na yung kanyang finished product. So naikabit na natin yung kanyang cable clutch at nilagyan na rin natin ng adapter o dugtungan kasi maiksi yung ating clutch cable. So yun at tinis natin na rin natin at kumakagat naman at tumitigas naman yung kanyang clutch lining. So okay na yan at all goods na tayo dito. Alright. At ito po yung mga tinanggal natin dito sa ating may shifting port banda, no? At ito po yung nagtutulak sa ating clutch lining doon sa kabilang side. Ito po kasi yung tinatawag natin na semi-automatic. Ito po yung nagre-release ng kanyang clutch lining pag tayo ay nagkakambyo. So ngayon ay hindi na matigas at malambot na itong ating shifter. Thank you for watching. Peace out.